nagsisimula ang kwento ng atakihin ang isang tahimik na lungsod ng isang halimaw na kilala bilang kaiju. Naririnig sa buong lungsod ang emergency kaiju alert, at inuutusan ang mga tao na pumunta sa mga itinalagang ligtas na lugar. Malaki ang halimaw na ito, at nagdudulot ito ng malaking pagkasira habang gumagala sa lungsod. Kaya't dumating ang puwersa ng depensa at nagsimulang barilin ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na inatake ang sangkatauhan, kaya't may mga tao na nanunood sa eksena at sabik na inaabangan kung aling dibisyon ng puwersa ng depensa ang darating. Ito ay ang ikatlong dibisyon, at mabilis silang sumugod at nakapagdulot ng ilang pinsala sa kaiju. Isang babae mula sa dibisyon ang may dala ng malaking kanyan at ginamit ang napakalakas na sandata na ito upang batasin ang kaiju na nagdulot ng pagkamatay nito. Habang pinapanood niya ang nangyari pagkatapos, namangha ang ating pangunahing tauhan na si Kafka sa laki ng halimaw. Nakakalat ang mga bahagi ng katawan nito sa lahat ng dako, kaya't sinabi niya sa iba sa kanyang grupo na tiyak na kailangan nilang mag-overtime ng ilang panahon. Sa malapit, nagsisigawan ang mga mamamayan sa pagsaludo sa ikatlong dibisyon dahil natapos nila ang kanilang misyon na walang nasawi. Dumating ang Kafka at pinaalis ang mga tao. Habang umaalis ang mga bayani mula sa natalong halimaw, lumapit si Kafka dito. Ito ay dahil nagsisimula ang kanyang trabaho pagkatapos ng labanan. Siya at ang kanyang grupo ang gumagawa ng trabaho na walang may pakialam at walang nagpapasalamat. Sila ang namamahala sa pag-disassemble ng mga natalong kaiju at pagtatapon ng mga ito. Ginawa ni Kafka ang kanyang trabaho at inilagay ang isang sample ng halimaw sa isang drone. Ang kanilang trabaho ay hindi kasing glamoroso ng pakikipaglaban sa halimaw, ngunit ito ibang uri ng labanan sa sarili nitong paraan. Ito ay ipinakita ng malinaw nang mapansin ng Kafka na may nagbubuhat ng isang bagay na hindi nila dapat buhatin, at sumabog ito, na nagdulot ng pagkasugat ng isang tao. Sa kabutihang palad, nagkaroon na ng parehong pinsala si Kafka noon, kaya't siya ang nag-asikaso ng sitwasyon. Maraming trabaho ang naghihintay sa kanila, at nagreklamo si Kafka kung paano gusto ng mga boss na linisin nila ang napakalaking gulo sa loob lamang ng isang linggo. Biglang sinabi kay Kafka na ililipat siya sa ibang lugar dahil kulang sila sa tao, at nagulat siya nang marinig na pupunta siya sa mga bituka. Hinayla siya ni Kafka palayo, kaya't pinag-usapan ng iba kung gaano kasama ang mga bituka. Pagdating ni Kafka sa mga bituka, agad niyang nawala ang kanyang ganang kumain. Pero, masipag si Kafka, kaya't nilabanan niya ang kanyang pagkasuklam upang matapos ang trabaho. Nang gabing iyon, pagdating ni Kafka sa bahay, siya'y pagod na pagod, at ginawa niya ang lahat para mawala ang amoy mula sa trabaho. May lumabas na ulat ng balita tungkol sa Dibisyon 3 at ang kanilang kapitan na si Mina. Sa edad na 27 lamang, hindi lamang siya naging kapitan, kundi napatay niya ang daan-daang kaiju. Ang isang pagsilip sa nakaraan ay nagpakita na sila ni Kafka ay magkaibigan, at naging emosyonal siya noong ipinangako nilang magkaubos ang mga kaiju. Si Mina ay napakasikat at tanyag na ngayon, kaya may mga usapan na siya ay magiging kandidato para maging commander ng puwersa ng depensa. Nagtataka si Kafka kung paano siya napunta sa kabilang panig ng mga bagay, ngunit sobrang nakalulungkot ang pag-iisip na ito kaya't sinubukan niyang huwag itong isipin. Pinaalala niya sa sarili na mahalaga rin ang paglilinis dahil nakakatulong ito sa mga tao. Bukod pa rito, nakakakain siya ng mga pagkain gusto niya at may isang apartment na kontento siya. Iniisip ni Kafka na dapat sapat na ito at natulog na lang siya. Kinabukasan, dumating si Kafka sa trabaho, kung saan ipinakilala siya sa part-time na estudyante na magsisimula ng magtrabaho sa kanila mula ngayon. Ang pangalan niya ay Ichikawa, at determinado siyang sumali sa puwersa ng depensa. Ipinunto ng katrabaho ni Kafka na pareho ang pangarap ni Kafka noon, ngunit kalaunan ay sumuko na lang siya at naging veterano sa kumpanyang naglilinis. Nagtanong si Ichikawa kung bakit siya sumuko, kaya't inamin ni Kafka na napagtanto niyang limitado ang kanyang mga kakayahan. Sinubukan niyang magpursige, ngunit laging may mas magaling. Sinubukan ni Kafka na magkaroon ng positibong pananaw tungkol dito, ngunit seryosong-seryoso si Ichikawa. Ipinahayag niya na hindi siya kailanman susuko sa anumang dahilan, kaya't hindi niya maiintindihan ang loika ni Kafka. Ayaw rin niyang maintindihan ito kaya't nagpunta na lang siya upang magbihis. Inakala ng lahat na magkasundo sila dahil sa kanilang magkaparehong pangarap, ngunit galit si Kafka dahil alam niyang walang paraan upang sagutin ang tanong ng bata nang hindi siya mukhang miserable. Napilitan si Kafka na mag-isip-isip, at iniisip niya kung talagang masama ang sumuko, lahat sila ay pumunta sa trabaho at pinag-usapan ang plano para sa araw. Nagdesisyon sila kung aling mga bahagi ang kailangang i-preserve para sa pananaliksik at kung alin ang simpleng kailangan sirain. Si Ichikawa ay naatasang magtrabaho sa mga bituka.
Natutuwa si Kafka dahil sa ugali ng bata, pero nalaman niyang siya rin ay maatasang magtrabaho sa mga bituka para sa ikalawang araw na sunod-sunod. Sinabi sa kanya na ito ay dahil magaling siya sa pag-aasikaso ng mga bituka, kaya't ipinangako ni Kafka na ipapakita sa lahat kung ano ang kaya niyang gawin. Itinuro ng boss na bagaman madalas magreklamo si Kafka, kinikilala niya na siya ay masipag na manggagawa. Kung nakapasa siya sa eksaminasyon, magiging magaling sana siyang opisyal ng puwersa ng depensa. Pagkatapos, natutuwa si Kafka na makita na si Ichikawa ay nadismaya sa karanasan sa mga bituka, ngunit nahirapan din siya dahil kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili na masuka. Bigla na lang, napansin ni Kafka na kaunti lang ang dala ng bata na makakain. Mayabang na sinabi ni Ichikawa na wala siyang ganang kumain, pero binigyan siya ni Kafka ng inuming bitamina. Ipinilit ni Kafka na kumain at uminom si Ichikawa hanggat kaya niya, kung hindi niya kakayanin ang buong araw ng trabaho. Inalok din siya ni Kafka ng mga nose plug. Tumanggi si Ichikawa, ngunit iginiit ni Kafka na makakatulong ito. Sa pagtatapos ng araw ng trabaho, naglinis ang lahat, at isang grupo ang umalis muna. Natutuwa si Kafka na ang pinakamasamang bahagi ng proseso ng paglilinis ay tapos na. Dumating si Ichikawa, kaya naisip ni Kafka na gusto ng bata ng rematch mula sa kanilang maliit na pakikipagbuno. Pero sa sorpresa ni Kafka, pinasalamatan siya ni Ichikawa sa pagtulong sa kanya na makaraos sa araw. Bago siya umalis, itinuro ni Ichikawa na binago na ng puwersa ng depensa ang limitasyon sa edad para sumali. Ngayon ay 33 taong gulang na ang limitasyon. Alam ni Ichikawa na wala siyang karapatan, pero napansin niyang mukhang malungkot si Kafka nang pinag-usapan ng puwersa ng depensa kanina. Sinabi ni Ichikawa sa kanya na maaari siyang umalis kung gusto niya. Ngunit pinasalamatan siya ni Kafka at sinabi na si Ichikawa ay mas mabuting tao kaysa sa akala niya. Sinubukan ni Ichikawa na panatilihin ang kanyang edgy persona, kaya pinaalala niya kay Kafka na hindi talaga siya nagmamalasakit. Pero bigla na lang, lumitaw ang isang halimaw na umaatake sa kanya. Sinalba siya ni Kafka sa tamang oras, ngunit malala ang kanyang kalagayan. Nabigla si Ichikawa sa tinatawag niyang Yujo, at kailangan ni Kafka na iligtas siya mula sa muling pagkamatay. Sinabi ni Kafka sa kanya na tumakbo at humingi ng tulong, ngunit tumanggi siyang umalis. Pinaalalahanan ni Kafka si Ichikawa na dapat siyang sumali sa puwersa ng depensa, pero hindi niya magagawa kung mamamatay siya ngayon. Muli, iginiit ni Kafka na umalis si Ichikawa, kaya't umalis siya. Napapilit si Kafka ang nakakatakot na halimaw na habulin siya sa mga kalsada at halos maiwasan ang mga atake nito. Nakatakas siya saglit sa pamamagitan ng pagtakbo papunta sa isang makitid na gusali at dumaan sa isang glass na bintana. Ang isa pang pagsilip sa nakaraan ay nagpapakita na sina Kafka at Mina ay parehong nawalan ng kanilang mga paaralan at tahanan. Kinasusuklaman ni Kafka ang Kaijo, ngunit dahil lamang sa pinipigilan siya nito na tapusin ang kanyang larong Pokemon. Nadismaya si Mina nang marinig na ito lamang ang kanyang pinapahalagahan, ngunit pinananatili ni Kafka ang positibong pananaw. Si Mina, sa kabilang banda, ay nalungkot dahil namatay ang pusa nilang si Mo. Naging seryoso sila habang tinitingnan ang lahat ng pinsalang dulot ng Kaiju, at sabay silang nagdeklara na sasali sila sa puwersa ng depensa. Pinagtawanan nila ang isa't isa para sa ideyang ito dahil pareho silang bata pa, pero kalaunan ay nagpasya silang magkaroon ng kompetisyon upang makita kung sino ang magiging pinakakol na opisyal. Sigurado si Kafka na kaya nilang gawin ito at ipinahayag na aalisin nila ang lahat ng Kaiju ng magkasama. Pabalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Kafka na hindi dapat ganito ang mga pangyayari. Kailangan niyang magpatuloy sa pagtakbo, gayunpaman, habang ang halimaw ay patuloy na sumisira ng mga gusali upang makuha siya. Nagdesisyon si Kafka na labanan ang halimaw at naisip na dapat niyang atakihin ang mga binti nito. Sa kasamaang palad, wala siyang laban dahil agad siyang inatake ng halimaw, at nagtataka si Kafka kung bakit humantong sa ganito ang mga bagay. Sumisigaw si Kafka sa sakit habang tinatapakan siya ng halimaw, at hindi na siya makagalaw dahil nabali ang kanyang binti. Nawalan ng pag-asa si Kafka habang ang halimaw ay handa nang kainin siya, pero dumating si Ichikawa upang iligtas siya sa tamang oras. Tinawag siyang tanga ni Kafka, ngunit ipinaliwanag ni Ichikawa na ipinaalam na niya sa puwersa ng depensa. Ang ibig sabihin ni Kafka ay tanga si Ichikawa dahil bumalik siya, pero itinuro ni Ichikawa na kung iniwan niya si Kafka, hindi na siya kailanman magiging opisyal ng puwersa ng depensa. Bigla na lang, nagbalik tanaw si Kafka sa panahon na natanggap niya ang liham ng pagtanggi mula sa puwersa ng depensa, at ang kanyang mga pangarap ay nagkalasog-lasog. Isinumpa niya ang sarili sa pagiging walang silbi habang si Ichikawa ay pinagtatapon ng halimaw.
Galit na galit si Kafka dahil hindi siya nagbago. Hindi niya nagawang protektahan ang pusa ng kanyang kaibigan, at ngayon, hindi niya kayang protektahan ang bagong bata sa trabaho. Si Kafka ay napuno ng galit at napasigaw nang si Ichikawa ay muntik ng masagasaan ng halimaw. Subalit, biglang sumabog ang halimaw sa mga piraso, na ikinagulat ng dalawa. Isang babaeng boses ang nagsabi na ang target ay naalis na, at laking gulat ni Kafka nang makita niyang dumating si Mina kasama ang iba pang miyembro ng ikatlong dibisyon. May mga tauhan siyang tinutulungan ng mga nasugatan habang siya at ang natitirang mga kasama niya ay naghahanap ng iba pang Yuju. Si Kafka ay sinuri pero nasa masamang kalagayan at hindi tumutugon. Kinagabihan sa Yokohama Hospital, hinahangaan ni Kafka kung gaano kahusay si Mina. Napatay niya ang isang nakakatakot na halimaw sa isang iglap, kaya't iniisip ni Kafka na naabot na ni Mina ang isang lugar na hindi na niya mararating. Akala ni Kafka na mag-isa siya, pero nagulat siya nang malaman niyang si Ichikawa ay nasa tabi lang niya. Sabi ni Ichikawa, kung hindi siya sinagip ni Kafka at sinabihan na tumakas, patay na siya ngayon. Laking gulat ni Kafka nang sabihin ni Ichikawa na siya ay cool, at naisip niya ang kompetisyon nila ni Mina na maging pinaka-cool na opisyal. Iniisip ni Ichikawa na si Kafka ay dapat maging opisyal, ngunit sinabi niya ulit na nasa kanya pa rin ang desisyon. Sinuntok ni Kafka ang kanyang sarili, sa wakas ay nakawala mula sa negatibong pag-iisip, at nagtataka kung gaano siya katagal magbubulag-bulagan. Nagpasalamat siya kay Ichikawa at sinabi sa bata na talagang mabuting tao siya. Hindi pa rin iniisip ni Kafka na masama ang sumuko, ngunit hindi rin magandang lokohin ang sarili. Matapang niyang idineklara na muli siyang magtatangka na maging isang opisyal ng Defense Force. Ngunit, sa gitna ng kanyang matapang na deklarasyon, nagulat siya nang makita ang isang halimaw na nakalutang sa itaas niya. Sinabi nito na natagpuan na siya at isiniksik ang sarili sa bibig ni Kafka. Nagtataka si Ichikawa kung okay lang ba siya, pero halatang hindi, habang siya ay hirap huminga at nagwawala. Sinuri siya ni Ichikawa pero laking gulat niya nang makita ang halimaw sa kama ni Kafka. Si Kafka ay tiningnan si Ichikawa ng kalmado at saka tiningnan ang kanyang refleksyon. Sa wakas ay dumating ang pagkabigla, kaya't sinubukang sabihin ni Kafka kay Ichikawa na kumalma at siya nga ito. Kalmado na si Ichikawa pero dumating naman ang isang matandang lalaki para tawagin ang Defense Force. Nataranta ang mga lalaki habang iniisip nila kung ano ang ginagawa ng Defense Force sa mga kaiju, kaya't nagpanik sila habang sinabihan ni Ichikawa si Kafka na tumakas. Sa isa pang pagbabalik-tanaw, sinabi ni Kafka kay Mina kung paano immobilize ang mga kaiju. Nagsulat siya ng mga nota habang sinabi ni Kafka na kailangang atakihin ang mga binti at itali ito. Natakot si Mina sa ideya ng pakikipaglaban sa isang halimaw, kaya't siniguro ni Kafka sa kanya na kapag dumating ang oras, nasa tabi niya siya. Bumalik sa kasalukuyan, naisip ni Mina kung paanong kasinungalingan iyon. Sa oras na iyon, ininform si Mina na may nakitang kaiju sa Yokohama Hospital, at idineklara niya na siya ang haharap dito. Makakasama niya ang kanyang mga opisyal, at aalisin nila ang kaiju. Sa isa pang pagbabalik-tanaw, iniisip ni Mina si Kafka na sinabi niyang sasamahan siya kapag natakot siya. Nakakatawa para kay Kafka ang sitwasyon, kaya't sinabihan niya si Mina na huwag sabihin kanino man ang kanyang sinabi. Si Mina ay talagang nagpasalamat kaya't pinasalamatan niya siya at sumang-ayon na walang dapat ikatakot hanggat magkasama sila. Bumalik sa kasalukuyan, si Mina ay nagpulong na ng kanyang dibisyon, at naghahanda na silang pumunta sa ospital para alisin ang kaiju na nakita doon. Nagpatunog ng alarma sa buong syudad na nagsasabing magtago ang mga tao mula sa kaiju. Sa ospital, nataranta ang mga lalaki habang natatakot ang matandang lalaki kay Kafka. Akala ni Ichikawa na maayos ang lahat kung ngumiti lang si Kafka, pero nakakatakot ang kanyang ngiti. Maliwanag na hindi ito umubra dahil nawalan ng malay ang matandang lalaki. Nagtakbo si Kafka para tulungan siya pero nagulat siya sa kanyang sariling lakas habang sinisira niya ang buong lugar sa pinakasimpleng hawak. Hindi makapaniwala si Kafka na nagawa niya iyon at napansin ng iba ang kaiju na nandoon. Sigurado si Ichikawa na papunta na ang Defense Force, kaya't nagkasundo silang umalis. Nagplano si Kafka na lumabas sa bintana pero muling nagulat nang ang pinakasimpleng hawak ay some iron ng buong pader. Nagtataka si Kafka kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan, pero wala ng oras para mag-isip dahil nagsisimula ng magpanik ang mga tao. Tumalon ang dalawa palabas ng bintana, pero mas malayo ang narating ni Kafka kaysa inaasahan. Sinubukan ni Ichikawa na unawain ang nangyayari pero nagsimulang magduda kung si Kafka nga ba talaga ang kaiju. Tinanong niya si Kafka kung siya nga ba talaga ito, pero hindi na rin siya sigurado dahil hindi na niya kontrolado ang kanyang katawan.
Nagtataka si Ichikawa kung ang Transformation na ito ay isang espesyal na mode niya, pero walang ideya si Kafka. Biglang lumabas ang parasite mula sa kanyang bibig para kainin ang isang ibon. Sa kabutihang palad, bumalik si Kafka sa normal, pero nalaman niyang may problema. Nagtataka si Ichikawa kung anong uri ng nakakatakot na bagay ang naghihintay sa kanila, pero sinabi lang ni Kafka na kailangan niyang umihi. Sinabihan siya ni Ichikawa na pigilan ito, pero hindi na niya kaya at napahiya si Kafka sa pagiging isang matanda na hindi makapigil. Pansinin ni Ichikawa na parang wala namang tamang bahagi si Kafka para umihi at nagtataka siya kung saan ito lalabas. Kafka ay labis na nagulat nang mapansin niyang umiihi siya mula sa kanyang mga utong. Lalo pang nahihiya si Kafka ngayon, ngunit pinaalalahanan siya ni Ichikawa na may mas mahalaga silang dapat alalahanin. Nagtatanong si Kafka kung maaari pa rin siyang sumali sa Defense Force sa ganitong kalagayan, ngunit ipinapahayag ni Ichikawa na siya na nga ang target ng Defense Force. Malamang ay hindi siya papayagang sumali, bagkus ay sisirain na lang siya. Nagiging seryoso si Kafka habang unti-unting bumabaon ang katotohanan ito. Walang mas masamang oras para dito, lalo na't kakapas siya lang niya na subukang makasabay kay Mina. Naghahanda silang pumasok sa isang lugar na ipinagbabawal, kung saan walang tao, ngunit nararamdaman ni Kafka na may papalapit. Hindi ito ang Defense Force, sapagkat nanggagaling ito sa ilalim ng lupa. Isang pagsabog ang nangyari sa ibang bahagi ng lungsod, at nakatanggap ng ulat ang Defense Force na may isa pang kaiju na lumitaw. Alam ni Kafka na ito ay katulad ng uri na umatake sa kanila kanina. Sinabi ni Ichikawa na nagpatunog na sila ng alarma dahil kay Kafka, kaya't umaasa siyang walang magiging biktima. Abala ang Defense Force sa kaiju na ito, kaya't tamang-tama ang pagkakataon para magtago sila sa ibang lugar. Isang batang babae ang umiiyak habang nakulong ang kanyang ina at nakita sila ng kaiju. Ang ina ay nagmamakaawa sa kanyang anak na tumakbo palayo, ngunit huli na dahil halos kainin na siya ng kaiju. Ngunit, biglang dumating si Kafka at pinalo ang kaiju ng isang napakalakas na suntok. Muling nagulat si Kafka sa kanyang lakas at tinignan ng bata. Siyempre, natatakot ito sa kanya kaya't inaalala ni Kafka na ngumiti, ngunit lalo lang itong lumala. Iniligtas niya ang walang malay na ina, at ipinaliwanag ni Ichikawa na magiging ayos lang siya. Bumalik ang kaiju, kaya't sinabi ni Kafka sa kanila na umalis na doon. Nagtatanong si Ichikawa kung ano ang plano ni Kafka, kaya't inihayag ni Kafka na susubukan niyang suntukin ang kaiju ng sobrang lakas. Nagsimula si Kafka ng countdown habang sumasabog ng kapangyarihan ang kanyang katawan, at pinakawalan niya ang napakalakas na suntok. Ang suntok na ito ay nagwawasak sa kaiju, nagpapalipad ng mga piraso nito sa bawat direksyon, at bumabagsak ang dugo nito mula sa langit. Hindi pa rin makapaniwala si Kafka kung gaano siya kalakas, at siguradong hindi magagamit ni Ichikawa ang suntok na iyon sa isang tao. Sinabi ni Kafka na maaari na silang ligtas na pumunta sa ospital ngayon, ngunit mas nakakatakot siya kaysa dati. Sinabi niya sa batang babae na huwag mag-alala dahil darating na ang Defense Force, kaya aalis na siya. Ngunit, pinigilan siya ng batang babae at nagpasalamat. Napaisip si Kafka sa oras na pinasalamatan siya ni Mina, at inilarawan niya ang isang hinaharap kung saan siya ay nakikipaglaban sa tabi ni Mina. Gusto ni Ichikawa na tumakbo na sila bago pa sila makita, ngunit ipinahayag ni Kafka na hindi siya susuko. Ipinakita ni Kafka ang kanyang mukha bilang tao muli at sinabi na kailangan niyang pumunta at tumayo sa tabi ni Mina. Ang sandatahang lakas ay dumating agad pagkatapos ng pagwasak sa kaiju. Tinanong ni Mina ang batang babae na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari sa pinagkasunduang kaiju. Natakot ang batang babae sa iniisip nito. Sinabi ni Mina na huwag mag-alala at ipinangako niyang susugpuin niya ang lahat ng kaiju para sa kanya. Ngunit nag-alala ang batang babae sa ibang kadahilanan, at nagulat si Mina nang hilingin ng batang babae na huwag niyang saktan ang mabuting kaiju. Nilinaw ng batang babae na ito ay iyong sumagip sa kanyang ina, ngunit hindi maintindihan ni Mina kung ano ang sinabi ng batang babae. 3 buwan mamaya, isang ulat sa balita ang nagpapakita na binigyan ng sandatahang lakas ng pangalang Code ang di kilalang kaiju. May larawan sila nito mula sa salaysay ng mga saksi, at tinatawag nila itong kaiju numero 8. Iniisip ng mga kasamahan ni Kafka sa kumpanyang panglilinis na malamang patay na ang kaiju. Dumating si Ichikawa sa trabaho at iniisip kung paano naging unang kaiju si Kafka sa kasaysayan na nakatakas sa sandatahang lakas. Ngunit, ibig sabihin nito na hinahanap siya ng lahat ng opisyal ng sandatahang lakas sa bansa ngayon. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ng kanilang boss na tumanggap sina Kafka at Ichikawa ng isang bagay sa Koryo. Nag-uusap ang iba tungkol kung paano taon-taon na lang na may pagsusulit si Kafka,
at palaging kailangan siyang patawanin pagkatapos malaman ang mga resulta. Sinuri ni Ichikawa ang kanyang liham, at binati siya ng iba dahil pumasa siya sa unang yugto ng mga pagsusulit ng pagpili ng sandatahang lakas. Papunta siya upang ibigay ang liham ni Kafka, ngunit hindi napigilan ni Ichikawa na suriin ang resulta ni Kafka. Nakita niya ang magandang balita kaya't nagmadali siyang lumabas na may kasiyahan. Nakikita ng iba na ito na ang hudyat na pumasa na si Kafka. Ito na ang huling pagkakataon ni Kafka na makapasok sa sandatahang lakas, kaya natutuwa sila para sa kanya. Sa wakas, may pagkakataon na siya matapos ang matagal na panahon ng paghihirap. Buong kasiglahan na sinabi ni Ichikawa kay Kafka na pumasa siya sa unang yugto ng pagsusulit, ngunit nagalit ito nang makita si Kafka na nasa anyo ng kaiju. Bumalik si Kafka sa dati, dahil hindi man lang niya napansin, ngunit hindi siya ganap na nag-transform. Ipinaliwanag ni Ichikawa na nakita siya sa balita, kaya't kailangan niyang maging maingat. Natutunan natin na bumalik sila sa ospital kaagad matapos ang pangyayari at nagkasinungaling tungkol sa lahat. Inaasahan ni Ichikawa na masaya si Kafka sa sulat, ngunit inilantad ni Kafka na ang pangalawang yugto ang laging bumabagsak sa kanya. Nag-aalala si Ichikawa kung plano pa bang pumunta si Kafka sa susunod na mga pagsusulit na may ganyang katawan niya. Siniguro siya ni Kafka na walang makakaalam, pero hindi pa rin niya magawang makumplito ang kanyang pag-transform. Nilinaw ni Ichikawa na ang unang yugto lamang ay isang pagsusulit sa pagsulat at papel, ngunit mayroong mga opisyal sa paligid sa ikalawang yugto. Ito ay talagang mapanganib, dahil tatanggalin ng mga ito si Kafka kaagad kung makikita nila siyang kaiju. Ngunit nagpahayag si Kafka na sasalihan niya ang pagsusulit sa anumang mangyari. Matagal na siyang nagtrabaho ng husto nitong nakaraang 3 buwan, at ito na ang kanyang huling pagkakataon dahil siya'y 32 taong gulang na. Determinado rin si Ichikawa, kaya't sinabi niya na kahit anong mangyari kay Kafka, hindi siya outrage. Nagkasundo sila na kung gagawin nila ito bilang magkaribal. Si Kafka nang casual na uminom ng isang bagay, ngunit nahihirapan siyang buksan ang kanyang bote ng tubig. Nag-transform siya at sinira ito sa kanyang napakalakas na lakas, kaya't binalik ni Ichikawa ang lahat ng sinabi niya. Natapos na ang kanilang pag-aaway at sinabi ni Ichikawa na darating na ang iba pang mga naglilinis. Natuwa si Kikuro na pumasa siya sa unang yugto at inihayag niyang oras na para sa kanyang laban sa ikalawang yugto ng pagsusulit 10 araw mamaya. Dumating ang mga lalaki sa base ng Ichikawa ng Defense Force para sa pagsusulit. Nabisita na ni Ichikawa ang ibang base sa isang field trip noon, ngunit mas malaki ito. Ipinapamahagi nito ang lugar sa Self-Defense Force Garrison kaya't mga tropa ang makikita sa lahat ng sulok. Binanggit ni Ichikawa kung gaano ito kadelikado dahil kung mag-transform si Kafka doon, agad siyang matatanggal. Nagsimula nang dumating ang iba pang mga kumuha ng pagsusulit kaya't inanunsyo ni Kafka na oras na para umalis. Gusto niyang magpa-check-in kahit maaga pa sila, ngunit may babae na nakapukaw ng kanyang pansin sa pagtawag sa kanya bilang matanda. Sinabi ni Kafka na hindi siya matanda dahil 32 pa lamang siya, ngunit sinabihan siya na matanda na. Pinapalipat siya ng babae ng kanyang sasakyan, ngunit sinabi niya na marami pang ibang pwesto sa parking. Pinagtatanggol niya ang kanyang pwesto dahil ang paborito niyang numero para sa araw na iyon ay ang 5. Pagod na si Kafka sa babae kaya't sinabi niya na tuturuan niya ito ng respeto. Nagulat si Kafka nang tanggalin ng babae ang kanyang damit at lumitaw na mayroon siyang suot na kasuotan sa ilalim. Sinabi ng babae na siya na lang ang maglalagay ng kanyang sasakyan. Natakot ang mga lalaki sa kanyang kasuotan na tila nagbibigay sa kanya ng malakas na kapangyarihan at itinaas ang sasakyan ng isang kamay. Ikinagulat ng mga lalaki na itapon niya ito sa gilid at sinabi ni Kafka na kumpanya ang sasakyan. Nagtataka si Ichikawa kung sino ang babae kaya't ibinunyag nito na siya ang kandidato bilang numero 216, ang pangalan niya ay Kikuro at ang kanyang hilig ay ang paglilinis ng mga kaiju. Pinapaalala niya sa kanila na tandaan ang kanyang pangalan at nagulat si Ichikawa nang makilala ang huling pangalan niya, Kikuro. Kinalaunan, ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Kafka. Binanggit niya na amoy kaiju si Kafka at ipinaliwanag ni Ichikawa na bahagi siya ng Kaiju Disposal Unit. Ikinabigla ni Kikuro nang madaling magangat si Kafka ng kanyang sasakyan, at iniisip na marahil ay mayroon siyang sariling nakatagong suot na kapangyarihan si Kafka. Nagpakilala si Kafka bilang kandidato bilang numero 2032 at mahalagang inalala ng batang babae ang kanyang pangalan. Iniabala ng introduksyon nang malaman niya na kinuha ng butler ni Kikuro ang kanyang pwesto sa parking. Iniisip ni Kikuro na magiging boring ang pagsusulit, ngunit ipinaliwanag na ito ay nagiging interesante.
Sumumpa siya na ipapakita niya si Kafka ng masama at umalis. Galit si Ichikawa kay Kafka dahil sa paggamit na nito ng kanyang mga kapangyarihan, ngunit ipinaliwanag ni Kafka na nagawa niya lamang baguhin ang bahagi na hindi nakita ng babae. Sinabi nila sa mga gwardya na walang nangyaring ingay, ngunit sinabi ni Ichikawa kay Kafka na pauuwiin niya ito kung magpapatuloy pa ito sa mga ginagawa. Alam ni Kafka na ito ang kanyang huling pagkakataon na manatiling kasama si Mina, kaya't ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko ngayong pagkakataon. Mga sandaling makalipas, subalit nahirapan si Kafka sa pagsusulit. Pinapanatili niya ang kanyang pagsasanay at ginagawa ang mabigat na pisikal na trabaho araw-araw, ngunit hindi niya kaya ngayon. Sa pagtingin niya noong mga sandaling nakalipas, ipinaliwanag ni Ichikawa na ang ikalawang yugto ng pagsusulit ay may dalawang bahagi, isang pagsusulit sa kalusugan at ang kakayahan. Hindi nila mababago ang kanilang kakayahan, kaya't kailangan nilang makuha ang pinakamahusay na grado sa pagsusulit sa kalusugan. Gayunman, napakahirap ng pagtutok ni Kafka. Palagi siyang mababa sa karaniwan, ngunit mas lumalala ang mga bagay. Siya ay lubos na natatalo, kaya't nagtataka siya kung tunay na nanghihina ang mga tao pagkatapos ng 30. Ang pagkatalo ay nagpapaisip kay Kafka na mag-transform, ngunit iyon ay magiging kamangmangan lamang. Paumanhin, Ka ay napakasama ng pagtanggap ng ranggo ng 219 na out of 225. Ipinapakita ni Karo na siya ay nasa ikalimang pwesto at inuuyam si Kafka, sapagkat hindi nagtagal upang ipakita sa kanya. Iniisip ni Kafka kung paano niya itong dramatikong sinabihan na tandaan ang kanyang pangalan, ngunit gusto niya ngayon na makalimutan niya ang kanyang pangalan. Masaya lamang si Ichikawa na hindi ginamit ni Kafka ang kanyang mga kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Kafka na hindi ito makatarungan kung gagawin niya iyon, dahil lahat ay nagtrabaho ng gusto para makarating doon. Sabi lamang ni Kafka iyon para magmukhang astig, bagaman nais niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Tiyak si Kafka na mas makakabuti sana siya, ngunit iniisip ni Ichikawa na may ibang dahilan kung bakit nakuha ni Kafka ang rangkong iyon. Sa ibang lugar, ipinapakita kay Mina ang mga aplikante ng taon na ito. Inaakala ng kanyang kasamahan na hindi ito mag-aalala dahil ang kanyang iniisip lamang ay ang paglilinis ng kaiju, ngunit nagulat siya nang siya ay handang makinig pa habang siya ay nagtatrabaho. Ipinaliwanag ng lalaki na si Numo ay nakakuha ng kanyang atensyon. Siya ay nagtapos sa pinakamataas sa kanyang klase, at siya ang pinakamahusay sa grupo ngayong taon. Napansin din ito ni Ichikawa, siya ay pangalawa lamang sa rangko. Ang taong pangatlo ay si Iro, ang valedictorian ng isang malaking universidad. Ang taong nasa unang pwesto naman ay si Kagari, ang umuusbong na bituin ng Japan Ground Self-Defense Force. Hindi lang sila ang mga aplikante ngayong taon, karamihan ay mula sa mga piling universidad. Karaniwan, ang mga katulad nila ay nag-aasam na maging mga elite na opisyal, hindi mga field agent. Ito ang malamang na dahilan kung bakit mababa ang rangko ni Kafka, at napagtanto ni Kafka na ito ang dahilan kung bakit sila tila sobrang lakas. Ipinaliwanag ni Ichikawa na kahit sa lahat ng mga malalakas na tao, may isang taong binabantayan ng lahat. Siya ay nagtapos sa California Neutralization sa edad na 16, at nagsimula siya bilang pinakabatang nagawa niya iyon. Siya si Kikuro, at tinatawag siyang ang pinakadakilang talento kailanman. 3 tuktok na lalaki ang nagbabantay sa kanya at umaasa silang maabot ang kanyang antas. Binanggit ni Ichikawa na ito ay isang grupo ng mga napakahusay na aplikante, lalo na si Kikuro. Sinabi ni Kafka sa kanya na hindi niya alam na siya ay sobrang kahanga-hanga, ngunit siya ay binugbog ng kanyang mga bodyguard para makalapit sa kanya. Nakatingin ang lahat, at iniisip na nila na isa si Kafka sa kanyang mga tagahanga. Tumawa si Karo habang siya ay nagpapakita sa kanya ng isang beses pa. Subalit, nagdeklara si Kafka na siya ay magpapakita sa kanya. Sa katunayan, alam ni Kafka na ang mga bagay ay hindi maganda, ngunit si Ichikawa ay umaasa pa rin. Sa huling 2 taon, ang ikalawang bahagi ng pagsusulit ay naging paglilinis ng katawan ng kaiju. Gusto nilang subukan ang kaalaman ng mga aplikante sa kaiju at ang kanilang kakayahan na magtrabaho sa isang grupo. Gusto rin nilang ipakita sa kanila na mayroon pang ibang trabaho maliban sa paglilinis ng kaiju. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Ichikawa na magtrabaho ng part-time sa unit ng paglilinis. Naibalik ang pag-asa ni Kafka, kaya't nagdesisyon silang isugal ang lahat sa susunod na bahagi ng pagsusulit. Dumating sila sa pangalawang lugar ng pagsasanay, at ang vice captain ng 3rd Division na si Hasha ay nagpakilala. Ipinaliwanag niya na siya ang magiging responsable sa pagbibigay ng kanilang aptitude test. Dito, kailangan nilang hanapin ang mga kaiju.
Nag-excite si Kafka dahil sa akala niya ay kailangan nilang hanapin ang mga ito upang simpleng itapon ang kanilang mga katawan, tulad ng sinabi ni Ichikawa. Ngunit nagulat siya nang sinabi ni Hasha na kailangan nilang hanapin at i-neutralize ang mga kaiju. Nang biglang magulat si Kafka nang subukan ng isa sa mga ito na napakalakas na kaiju na sumalakay kay Hasha, ngunit may mga seguridad na pumihil dito. Nagulat pa rin si Kafka, ngunit malinaw na ang lahat ng mga tuktok na lalaki ay sobrang nag-e-enjoy sa bahaging ito ng pagsusulit. Tumawa si Kikuro sa ating bata, kaya't nagtataka si Kafka kung ano ang nangyari sa simpleng paglilinis ng mga katawan. Ipinaliwanag ni Ichikawa na iyon lamang ang nangyari sa nakaraang 2 taon, at siya rin ay nadidismaya. Ipinaliwanag ni Hoshina na ang bahaging ito ng pagsusulit ay napaka-peligrong, kaya't dapat nilang gawin ito habang suot ang Zumotech gear. Sinubukan ito ni Ichikawa at namangha dahil ito ay nag-aanalisa ng kanyang mga sukat ng katawan at sumusunod sa hugis nito ng espesyal para sa kanya. Ang kanyang suot ay naging isa na sa kanyang katawan, at sa Ichikawa ay maaari pa niyang maramdaman ang pagiging mas malakas ng kanyang mga kalamnan. Ito ay mga combat suit ng Demon Defense Force, at ito ay gawa mula sa organikong material na kinuha mula sa kaiju. Malaki ang pagkakaiba sa lakas ng combat ng taong suot nito. Sa ibang lugar, sinabi ni Konami, ang operator ng 3rd Division, na magsisimula na siyang sukatin ang pagsasalaksak na kapangyarihan ng mga taong suot ang kanilang mga suits. Ang kapangyarihan sa laban ni Ichikawa ay nasa 8%. Si Izumo ay nasa 18%, si Kagari ay nasa 15%, at si Eiho ay nasa 14%. Ang Unleashed Combat Power ay nagpapakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng suit na kayang ilabas ng bawat examinee. Kahit matapos ang maraming pagsasanay, karaniwan itong nasa 20%, at swertihan akong makakakuha ng isang aplikante sa isang taon na higit sa 10%. Ang tatlong ito ay lahat higit sa 10%, kaya iniisip ni Hoshina kung baka sakaling may hindi pa sila nakikita ngayong taon. Biglang nagulat ang lahat nang makita ni Konami na ang Unleashed Combat Power ni Kikoro ay nasa 46%. Lahat ay humanga sa kanya, at iniisip ni Hoshina kung paano siya agad na umabot sa antas ng isang platoon leader kahit hindi pa siya sumasali sa puwersa. Hindi pa nga siya sumasali, kaya iniisip nila na ito ay parang record. Si Ichikawa ay nadidismaya sa kanyang sarili dahil nasa 8% lamang siya, ngunit ipinaliwanag ni Ha na hindi pa rin ito masama para sa unang pagkakataon. Basta't hindi 0 ang mga examinee, papasa sila. At ipinaliwanag ni Hoshina na hindi pa siya nakakakita ng 0 dati. May una sa lahat ng bagay. Napagtanto ng lahat na muli silang nagulat, ngunit ngayon ay dahil nare-reveal na si Kafka ay may Unleashed Combat Power na 0%. Nagtawanan ang lahat sa kanya, at nagtanong pa si Konami kung mayroon bang mali sa sistema. Sinabihan ni Kafka sila na bigyan siya ng oras dahil sinusubukan niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi mapigil ang tumawa ni Hoshina sabay sabi na hindi ito katulad ng paglabas sa banyo at hindi basta-basta ay squeeze out. Unti-unti nang nagugustuhan ni Hoshina si Kafka, ngunit inaakala niya na hindi ito makakapasa sa pagsusulit. Iniisip ni Kafka na baka mayroong paraan para mapataas ang kanyang porsyento at pinagsikapan niyang alamin ito bago matapos ang pagsusulit. Naiinis na si Kikoro sa kanya at umaasang ipakita na niya ang kapangyarihan na ipinakita niya sa parking lot. Pagkatapos ay pumasok si Hoshina sa silid at ipinaalam na oras na upang simulan ang huling bahagi ng pagsusulit. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mga target ay 1 Hano at 36 na Yoju, at inilagay sila sa buong urban training area. Ang mga kaiju na ito ang sanhi ng 16 na kaso ng pagkamatay, at sila ay nahuli ng buhay upang magsilbing training aids. May kikipaglaban ng mga examinee sa kanila gamit ang anti-kaiju na mga armas, at susubaybayan ng mga drone ang kanilang mga kilos. Kung maramdaman ng mga drone na ang isang examinee ay nasa panganib, mag-a-activate ang shield sa kanilang mga suit upang iligtas sila, ngunit nangangahulugan ito na sila ay babagsak. Napakadelikado ng pagsusulit, kaya't hindi masigurado ni Hoshina na magiging ligtas sila. Kailangan nilang pumili kung gusto nilang lumahok, nagsimula ang test ni Hoshina, at maagap na sumugod ang mga examinee. Ngunit nagulat silang lahat nang biglang sumulpot si Kikuro. Agad at madali niyang natapos ang 2 Yoju. Nakamangha sa lahat. Nagdeklara si Kafka na kailangan nilang ituloy para hindi mahuli. Ngunit ipinunto ni Ichikawa na si Kafka ang nagpapabagal sa kanila. Pinagtanggol ni Kafka ang sarili sa pamamagitan ng pagsabi na mabigat ang mga armas at walang tulong ang suit. Sinubukan niyang gawing astig sa pamamagitan ng pagsasabing siya lang ang 0 ang nakakaintindi nito, ngunit hindi ito astig sa paningin ni Ichikawa.
Hindi maganda ang takbo ng mga bagay, sabi ni Ichikawa, dahil wala silang offensive power na tulad ng iba. Biglang ipinakita ni Hoshina na dumating si Mina upang panoorin ang pagsusulit. Naalala ni Kafka ang kanilang hamon kung sino ang magiging mas astig na Defense Force officer. At inayos niya ang kanyang sarili. Hindi na niya iniinda na siya ay zero at binabalikan niya na ito ang kanyang huling pagkakataon. Napagtanto ni Kafka ang isang bagay at tinanong si Ichikawa kung bakit sila ini-spy ng mga drone kung gusto lang nilang makita kung ilan na ang mga kaiju na pinatay ng mga examini, madali nilang magawa ito gamit ang mga sensors. Hindi ito ang kaso, dahil bukod sa pagsusulit ng kanilang kakayahan, tinutuklas din nila kung gaano sila kahusay mag-adapt sa sitwasyon. Dalawa sa kanila ang napagtanto na dahil kulang sila sa parehong uri ng offensive capability, dapat talaga nilang suportahan ang lahat ng nag-aatake. Ang kanilang makakayanan ay maghanap ng kalapit na labanan kaya nagposisyon sila upang tumulong. Nakapansin si Kafka ng mga kikuro ng Yojo na ito at nakilala ito mula sa kanyang mga karanasan sa paglilinis. Nagbayad ng karanasan dahil naalala niya na ang mga stun grenade ay lubhang epektibo laban sa Yojo na ito. May mahina itong paningin ngunit napakahusay na pandinig. Kapag binulag nila ito, madali na silang maging target. Hindi dito nagtatapos ang kanyang kaalaman dahil sinabihan niya si Izumo na tumira sa tiyan nito dahil iyon ang mahinang bahagi nito. Ginagawa ito ng mga attacker at nagulat sila nang magtagumpay sila sa halimaw. Pinasalamatan nila si Kafka sa magandang suporta, ngunit naiinis si Kafka dahil tinawag niya silang tagasunod ni Kikoro. Sa silid ng obserbasyon, talagang pinansin nila ang ginagawa ni Kafka at Ichikawa. Tinuro ni Kafka kay Ichikawa na mas marami na silang hinati na mga bangkay ng kaiju kaysa mabilang nila. Nagiging tiwala siya na magagamit nila ang kaalaman na ito ngayon, at natutuwa si Kafka na hindi na niya kailangan ang kanyang kapangyarihan sa kaiju. Sa wakas, siya ay na-excite na makabawi sa lahat ng kanyang pagkukulang. Gayunpaman, biglang natapos ang lahat ng pag-asa nang biglang magpakita ng kaiju mula sa kahit saan. Ipinadala nito si Kafka na tumilapon patungo sa isang gusali, at napagtanto ni Konami na siya ay malubhang sugatan. Hindi na siya makakapagpatuloy sa laban, at papalapit na sa kanya ang Yojo, kaya't naghahanda sila ng kanyang suit shield. Natanto ni Kafka na malamang nagagamitin nila ang shield, ngunit alam niya na ito ay magiging ibig sabihin na siya ay bumagsak sa pagsusulit. Alam niya na si Mina ay nanunood, kaya sinubukan ni Kafka na pilitin ang kanyang sarili na bumangon. Tumanggi siyang magdusa pa sa harap niya, ngunit ang halimaw na ito ay malapit nang kainin siya. Sinimula ni Konami ang pag-activate ng remote shield, at iniisip ni Hoshina kung paano niya nalaman na si Kafka ang unang bibitiw. Iniisip niya na tunay na nakakapanghinayang dahil medyo nakakatawa si Kafka. Gayunpaman, bigla na lamang, nasira ang Yojo sa maliliit na piraso, at ipinunto ni Kikuro na ito na ang ikatlong pagkakataon na ipinakita niya si Kafka. Namangha si Kafka sa kanya, ngunit binasag siya nito. Ipinahayag niya na patuloy siyang magtatagumpay laban sa higit pang mga kaiju, kaya maaari na lamang siyang humiga sa lupa tulad ng isang talunan. Naisip ng ibang mga lalaki na siya ay papunta sa pangunahing target, ngunit tumanggi silang pabayaan siyang kunin ito mula sa kanila. Sa madalit sabi, si Kiko ay madaling tinanggal ang isa pang Yojo. Iniisip ni Iharo na siya ay labis na malakas, at nagtataka kung talagang pareho lang ang suot na suit nila. Gusto rin ni Kafka na habulin ang pangunahing target, ngunit naputol ang kanyang binti at hindi na siya makatayo. Ipinaliwanag ni Hoshina na mayroon ng maraming bali sa binti si Kafka at posibleng pinsala sa mga organo. Nagtataka si Kafka kung ito na ba ang magiging dahilan para sumuko na siya, ngunit tumanggi siyang payagan ang kanyang sarili na mag-isip ng ganun. Nag-isip si Kafka kung gaano kasakit na makita na mayroon siyang 0% na kapangyarihang pandigma at isipin na ito ay nangangahulugang hindi na siya makapapiling kay Mina. Siya ay naiinis kapag inisip na ang mga may talento lamang ang nakapapasa. Inirerekomenda ni Hoso na basta na lamang si Kafka at ipinaliwanag na ang mga suit shield ay hindi garantisadong magtatagumpay. Naging matigas na si Kafka at iniisip kung paano siya ang magdedesisyon kung siya ay susuko o hindi. Ipinahayag niya na kahit siya ay labis ng matanda para sa mga pangarap at kahit pa siya ay tila tanga, nagpasya siyang igapang ang kanyang buong buhay hanggang sa puntong ito at habulin muli ang kanyang mga pangarap. Habang ginagawa ni Kafka ang pahayag na ito, nagulat ang lahat sa silid ng obserbasyon na ang kanyang kapangyarihang pandigma ay tumaas ng 1%. Kafka ipinapahayag na ngayong oras na ito hindi siya susuko kahit ano pa, at napapansin ni Mina. Ipakita ni Kafka na mayroon pa siyang lakas, na nagbibigay ng paghanga kay Konami dahil may bali ang kanyang binti.
Nagpasya si Hoshina na hayaan siyang gawin ang kanyang nais ngunit nagbabala na i-activate niya ang The Shield kung magiging masama ang sitwasyon. Sinabi ni Kafka kay Ichikawa na magpatuloy na nang wala siya dahil iyon ang kanilang kasunduan, ngunit nagpasya si Ichikawa na suportahan siya sa halip. Napagtanto ni Kafka na ganitong klaseng tao si Ichikawa, kaya tinanggap niya ang tulong nito. Napatawa ni Hoshina ang dalawa habang dinadala ni Ichikawa si Kafka. Inamin ni Ichikawa na siya ay lubos na nahihiya, ngunit silang dalawa ay lubos na determinado. Malaking sakit ng mga sugat ni Kafka, kaya gagampanan ni Ichikawa ang mga binti niya at gagamitin ni Kafka ang kanyang kaalaman sa pakikitungo sa mga sumasalakay. Gusto na ni Hoshina na ipasa na ang dalawang ito dahil nagbibigay sila ng kamanghamanghang kaluwagan sa komedya. Kafka pinapayo si Ichikawa na sundan si Karo, at labis siyang namangha sa bilis ng kanyang kaibigan. Si Kikoro ay abala sa pagpapakita ng kanyang lakas habang pinapagana ang lahat na kainin ng kanyang alikabok habang pinapatay ang maraming kaiju, kaya sinabi ni Ichikawa kay Kafka na maging handa na suportahan siya kapag hinabol nila siya. Nakatingin ang lahat ng mga lalaki habang ginagawa ni Kikuro ang kanyang bagay, at sila ay nadismaya na hindi pa sila pinapayagan na tumulong. Inihayag ni Konami na si Kikuro ay pumatay sa huling Yuju sa lugar at kasalukuyang nakikipaglaban sa Hano. Ginamit ni Kikuro ang isang granada upang gawing magalit ang halimaw, at ginamit niya ang sandaling ito upang maging perpekto ang posisyon upang lipulin ito. Sinabi ng kalmado ni Kikuro na ito na ang huling isa habang unti-unting hinayla ang trigger, at ito ay nagpapangiti kay Hoshina habang siya ay pumuputok sa halimaw. Nabigla si Konami habang inihayag niya na ang Hano ay pumatay at ang huling yugto ng pagsusulit ay tapos na. Siyempre, nagugulat ang ating mga binata dahil hindi sila nakatulong, at ipinapahayag ni Kafka na si Kikuro ay sobrang bilis. Ngayon, kailangan na lamang ni Konami na ibalik ang drone at magpadala ng mga mediko para sa mga sugatan. Nagulat si Hoshina na ang pagsusulit ay natapos ng mabilis kahit na ito ay nagtagal ng maraming oras upang itaguyod. Nahahanga si Mina na si Kikuro ay mas malakas pa kaysa sa kanilang inaasahan, at nagulat si Hoshina na si Kikuro ay sapat na malakas upang mahuli ang mata ni Mina. Inaasahan na ang hindi bababa sa 30 na tao ang mag-drop out, ngunit walang ginawa, at sigurado si Hasha na ito ay dahil kay Kikoro. Ito ang inaasahan sa pagganap ni Direktor Shu Miyas na anak na babae. Tiyak si Hoshina na magiging malaking tama sa puwersang depensa, isang hanay ng pag-asa para sa buong bansa. Sa pagsusulit, umaasa si Kikuro na mapasaya ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagiging perpekto sa labanan. Nagpapahinga si Kikuro habang nagpasya siyang magtawanan pa kay Kafka ngunit biglang lumitaw ang isang kakaibang nilalang sa likuran niya at agad na nagdulot ng malaking pinsala. Biglay natatakot ang lahat nang gumalaw muli ang lahat ng fallen kaiju. Halos hindi na kayang protektahan ni Kikuro ang kanyang puso sa pamamagitan ng pag-focus ng kanyang buong shield sa isang punto, ngunit nagpasya siyang patuloy pa ring makipaglaban. Namangha siya nang makapagsalita ang misteryosong halimaw, at nagtataka ito kung paano pa rin siya makakagalaw. Natukoy ni Kikuro na isang kaiju ito, ngunit nagulat siya nang makitang matalino ito. Nagpasya si Kiko na atakihin ito, ngunit ilang sandali pa lamang ay binitukan na siya ng halimaw ng ilang beses. Sumigaw si Kikuro sa sakit, at nagulat si Konami nang makita ang pagbagsak ng kanyang vital signs. Wala silang kamalay-malay kung ano ang nangyayari, ngunit natukoy nilang may mga live signal mula sa mga kaiju na dati nang na-eliminate. Pinakamalala, ang tinatayang lakas ng naibalik na Hoshina ay 6.4. Ito ay mas malakas kumpara noon, at naiisip ni Hoshina kung paano kinakailangan ang buong kumpanya para talunin ang isang kaiju sa antas na iyon. Marami ang hindi kayang talunin ang bagay na iyon ng mabilis. Sa sandaling iyon, sinabi ni Mikay Konami na i-activate ang lahat ng remote shield para sa mga kalahok at magpadala ng ilang mga drone. Iniisip ni Hoshina kung gaano kaswerte sila na ilan sa mga taong sapat na kayang talunin ang kaiju na ito, kaya lumabas sila. Inutusan ang mga kalahok na mag-evacuate, ngunit tumanggi si Kiko. Sa tingin niya, maraming tao ang mawawala ng buhay kung hindi niya ito hihinto. Ginamit niya ang kanyang suit upang pigilin ang pagdugo at natukoy na kaya pa niyang makipaglaban. Sa sandaling iyon, naaalala ni Kikuro ang mga salita ng kanyang ama nang sabihin ito sa kanya na maging perpekto para sa kanilang bayan. Ngayon, hinihingi ni Kikuro ang perpektong pagganap mula sa kanyang sarili, ngunit madali siyang binitukan ng kaiju sa gilid. Halos hindi na siya makagalaw, ngunit tumatanggi pa rin siyang matalo. Sa pagtingin sa nakaraan, ipinakita na ipinagmamalaki ni Kikuro ang pagtanggap ng pinakamataas na grado sa klase.
Hindi naman ganoon kagaling ang ibang mga mag-aaral sa paligid niya, ngunit sa kanilang mga magulang naman, nandoon ang pagdiriwang para sa kanila. Sinubukan ni Kikuro na manatiling positibo, bagamat siniguro siya ng kanyang butler na uuwi ang kanyang ama sa araw na iyon at tiyak na magugustuhan siya ng ama sa kanyang marka. Ngunit sa totoo lang, hindi pala interesado ang kanyang ama sa mataas na marka. Ipinahayag niya na ang pagdiriwang sa isang tagumpay lamang ay magdadala lamang ng kabiguan sa susunod na pagkakataon, sa halip na magdiwang. Gusto lang niya na maghanda siya para sa susunod na layunin. Ito ay nang sabihin niya sa kanya na kailangan niyang laging maging perpekto para sa kapakanan ng kinabukasan ng kanilang bansa at para rin sa kapakanan ng kanyang yumaong ina. Ang mga salita ng ama ay bumigat sa kanya hanggang sa araw na ito, kaya lumalaban siya. Palagi siyang sinasabihan na huwag hihinto sa pag-angat at huwag payagan na may makalamang sa kanya, kaya't ngayon ay tumatanggi siyang matalo. Kahit na may isang braso lang siyang natitira, hanggat may kakayahan siyang kumilos, lalaban siya. Sa kasamaang palad para sa kanya, labis na nasaktan siya, at muling sumigaw mula sa di matanggap na sakit. Bigla na lamang, napansin ng isa sa mga drone ng Hano, at labis na nagulat si Konami nang makita na naibalik na ang bahagi nito na pumipinsala. Labis na nag-aalala si Hoshina habang natutukoy ni Konami na nagtitipon ito ng enerhiya para sa isang atake. Nagmamadali sina Hoshina at Mina patungo sa lugar, ngunit hindi sila sigurado kung aabot sila sa oras. Inihahanda ng halimaw ang napakalakas na atake na ito, at dumating si Kikuro sa conclusion na wakas na para sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang ama sa hindi pagiging perpekto at nagsimulang umiyak. Naghahanda ang Hano na ilabas ang kanyang atake, ngunit nagulat si Kikuro nang magpakita si Kafka upang sabihing magaling ang ginawa niya. Lubos na nagulat si Kikuro dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya naroon, at ang atake ng halimaw ay tumama sa kanila. Siyempre, mas lalo pang nagulat si Kikuro nang hindi sila masaktan, at nagsimulang mag-transform si Kafka. Ipinaliwanag ni Kafka na maganda ang ginawa niya sa pagbili ng panahon para sa lahat na ma-evacuate, kaya't pwede na niyang iwan ang iba kay kanya. Sa ibang lugar, lahat ay nag-evacuate ng nagmamadali. Ginamit ni Kikuro ang mga flares upang ay-organisa ang paglikas, na hinangaan si Nozumo. Pagbalik sa ilang sandali lamang, ipinakita na sinabihan sina Kafka at Ichikawa na mag-evacuate. Iniutos sa kanila na huwag bumalik dahil lumalaban si Kikuro laban sa muling nabuhay na Hanjo. Handa na si Ichikawa na umalis, ngunit nawala na si Kafka. Umaasa si Ichikawa na hindi sasabog si Kafka sa pag-transform dahil sigurado siya na itatapon siya agad kung gagawin niya ito. Habang nagmamadali si Ichikawa patungo sa lugar, napagtanto niya na tiyak na sapat ang kabaliwan ni Kafka na mag-transform dahil walang pag-aalinlangan sa mga ganitong sitwasyon. Sa pagbabalik kay Kikuro, lubos siyang nagulat sa pag-transform ni Kafka at hindi niya maunawaan kung paano siya naging isang kaiju. Ipinaliwanag ni Kafka na siya pa rin ang kanyang normal na sarili habang hinihiling sa kanya na huwag sabihin sa puwersang depensa. Bigla na lamang, natatakot si Kikuro nang gamitin muli ng Hano ang napakalakas na atake nito, ngunit madali itong naidepensa ni Kafka. Pangako ni Kafka na sasabihin niya ang lahat sa kanya sa sandaling ito, dahil kailangan lamang niya ng isang segundo upang matapos ang halimaw. Bigla na lamang, natuklasan ni Konami ang isang misteryosong napakalakas na pinagmulang enerhiya malapit sa Hano. Nawala ng koneksyon ang kanilang komunikasyon sa pagsabog kaya't walang visual. Nagtangka silang gawin ang pagbabasa sa kanyang lakas, ngunit tumatanggi si Konami na paniwalaan na ito'y totoo. Sinasabing ang misteryosong halimaw na ito ay may lakas na 9.8. Sinabi ni Hasha na imposible iyon at nag-aakala lamang na mabuti ang pagsabog sa sistema ng pagtaya. Imposible dahil kung totoo ito, isa ito sa pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan. Nagpapalakas si Kafka tulad ng labis na malakas na halimaw na siya, humihingi ng paumanhin sa Hano dahil nauubusan na siya ng oras, at kailangan niyang tapusin ang mga bagay sa isang suntok. Nangangapa si Kikuro sa lubos na pagkamangha habang ang suntok ni Kafka ay tumutugma sa suntok ng Hano, at ang Hano ay pinipilay sa bits. Nakasulat ang pagkabigla sa kanyang mukha, at ang mga bahagi ng katawan ng Hano ay kumakalat sa lahat ng dako. Satisfied si Kafka sa kanyang trabaho at sinabihan ang halimaw na subukan na bumalik sa buhay matapos ang kanyang atake. Ngunit nag-umpisa ulit ang bagay na ito na kumilos kaya humihiling si Kafka na itigil ito dahil biro lang siya. Ngunit talagang napahiya ang halimaw, at nagtataka si Kikuro kung sino talaga itong lalaking ito. Iniligtas siya ni Kafka mula sa isa pang atake ng Yuju at ibinunyag ang kanyang mukha. Itinatagumpay niya na ligtas na siya ngayon ngunit pinagalitan siya sa paglalagay niya sa sarili sa matinding panganib. Agad na pinagalitan si Kafka nang dumating si Ichikawa.
Ipinaliwanag ni Kafka na plano lamang niyang gawing bahagi ang kanyang katawan ngunit kailangan niyang baguhin ang plano nang makita ang Hanju. Pinapagalitan pa rin siya ni Ichikawa, ngunit natapos ang argumento nang mag-collapse si Kikuro. Maya-maya pa, dumating sina Mina at Hoshina sa eksena, ngunit hindi nila maisip kung ano ang maaaring magdulot ng ganitong pinsala sa Hanjo. Bigla na lamang, iniulat ni Konami na nakalabas na sina Kikuro, Ichikawa, at Kafka, na nangangahulugang kumpleto na ang pag-evacuate. Inamin ni Hoshina na sobrang lakas ni Kikuro, ngunit walang paraan na maaari niyang itinapon ang Hano ng ganito. Pinansin ni Mina na sa pagitan ng mga Kaijo na bumabalik sa buhay at ang blast area na ito, marami silang hindi nauunawaan. Pagkatapos, iniutos ni Mina sa unit ng investigasyon na inspeksyonin ang lugar habang sila at si Hoshina ay nagsisikap na paksain ang natitirang Yoju. Napagtanto ni Hoshina na katulad ang pagsabog na ito sa nakita nila 3 buwan na ang nakalipas, at nagtataka siya kung may koneksyon ito. Sa huli, makikita natin na nasa isa na namang ospital si Kafka. Ipinaliwanag ni Ichikawa na nagpapagaling si Kikuro pati na rin ang paggamit ng pinakamahusay na teknolohiya ng puwersang depensa upang gamutin siya. Nagmuni-muni si Kafka sa pagsusulit, na nagpapaalala sa kanya kung gaano kahirap makipagkompetensya sa mga kahangahangang tao. Nagpapaalala rin ito sa kanya na ang paghabol sa iyong mga pangarap ay nangangahulugang mayroong laging may mas magaling na naglalaro sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ngunit higit sa lahat, naalala niya na sobra kang natutuwa na hindi ka man lang nag-aalala. Masaya si Kafka na nagpasya siyang ulitin ang pagsusulit at nagpapasalamat siya kay Ichikawa sa pag-udyok sa kanya. Bigla na lamang, lumitaw si Mina at nagpasalamat lamang sa kanila sa pagdadala kay Kikuro sa shelter. Agad siyang umalis. Nang lumitaw siya, halos tawagin na ni Kafka ang kanyang pansin. Ngunit itinigil niya ang kanyang sarili dahil hindi pa tamang oras, at mas gusto niyang makipag-usap sa kanya pagkatapos siyang maging opisyal. Mas tiwala siya ngayon kaysa kailanman na mangyayari ito, at gumawa siya ng tahimik na pangako sa kanyang isipan, sinasabihan ng babae na magmasid sa malapit. Si Kikoro ay may bangungot tungkol sa pagiging hindi perpekto para sa kanyang ama. Nagising siya at nagtataka kung dumating na ang kanyang ama, ngunit si Hoshina lang pala. Ipinaliwanag niya na walang nasaktan at lahat ay dahil sa kanya na pagsugpo sa Hano. Ang gulat niya sa narinig ito ay nagpapatanong sa kanya kung siya nga ba ang sumugpo nito. Naalala ni Kikuro ang sinabi ni Kafka kaya't ipinahayag niya na siya ang sumugpo sa Hano na gabi na iyon. Isang balita ang nagpapaliwanag kung ano ang nangyari sa pagsusulit at naglalabas na habang marami ang nasugatan, walang namatay. Sa isang banyo, nakikita natin na nakikinig ang misteryosong at matalinong Kaijo. Siya ay nabigla at nadismaya na walang namatay sa lahat. Bigla na lamang, tumunog ang telepono, at ipinaalala ni Monster sa kanyang sarili kung paano ito sagutin. Kapag sumagot siya, ang boses sa kabilang linya ay nagsasabing kailangan niyang bumalik sa trabaho. Nag-transform ang halimaw at sinuot ang kanyang uniforme, at nakakagulat nating makita na bagong miyembro siya ng disposal unit ni Kafka. Lahat ay umaasa na sina Kafka at Ichikawa ay maayos matapos ang insidente sa pagsusulit, at ang bagong kasama ay maingat na itinatago ang kanyang pagbabago sa ospital, hanggang sa susunod ng ating recap.